Naku, pag tinapunan ka to, matamaan ka sa ulo, ang sakit-sakit. Matigas siya. Tigas. Parang bato siya. Kulang sa water supply. Sa dilig kasi ng summer, kaya hindi maganda. Tingnan mo, winter na ngayon, hindi pa kulay dilaw. Ang daming bunga sa taas, oh. Kaya pala hindi ko nakuha. Diyos ko, sayang. Ang tigas-tigas, oh. Pag tinapunan ko to, sakit-sakit dito. Parang bato. Kulang to sa dilig. Sayang, oh. Ay, masitagtakan na yan. Mahulog na yan sa winter. Malamig na. Sayang. Ang dami. Mandarini ito, pero hindi maganda ang kasi kulang sa tubig. Hindi siya malambot. Sira yung mga tanim ngayon, mga prutas ngayon kasi sobrang ng summer. Kulang sa tubig. Water supply. Kasi ito yung puno naman ito. Tingnan natin ito. Ay, medyo okay to. Medyo okay yan. Sayang, ah. Ibang puno naman yun. Sayang, grabe, eh. Pinapabayaan lang. Ganon sila dito. Pinapabayaan lang yan nila. Tatapon lang. Kasi parang bato. Parang bato katigas. Paikot yun eh. May lemon. Ito laman lemon. Tingnan mo yung lemon, oh. May kawawa yung lemon, oh. Hindi lumaki. Tingnan nyo yung lemon, oh. Maliliit ang bunga. Hindi lumaki. Ay, kawawa naman. Kulang sa tubig, hindi dinidiligan na may-ari. Kaya walang bunga. Hindi magandang prutas ngayong taon kasi nasira ng init. Sobrang init. Ayan, ang dami sa ng bunga sa taas, oh. Pero mababa lang yan, oh. Taniman na ng wet grass for winter para sa summer. I-harvest na nila kasi para sa supply ng mga sheep, tupa, gawing barn grass. Ayan, lawak-lawak, oh. Tingnan nyo guys, lawak ng farm, oh. Puro na wet grass para sa tupa. Umulan kasi. Umulan ng yelo nakaraang araw. Mahal din pala tong binhi nito. Yung wet grass na para sa tupa. Mahal din pala. Binibili din nila. Tapos parang crop. First crop. Parang palay, ano? Wet grass to, eh. May bunga naman. Pero hindi nila ginagawang flower. Pinapakain lang sa tupa. Lawak doon, no? Mga 6 months yata bago sila mag-harvest. Ayan.
hawak ng farm, oh. Pero iba-ibang may-ari nito. Wala yung binhi nito, binibili din in fairness, akala ko. Ano, tractor nila yan, tapos kusa lang tumutubo. Hindi. Ano nila uli, taniman nila uli. Ayun, oh. Yung wheatgrass parang palay din. Palay. Pero yung iba na harvest, ginagawang wet flour. Para sa tinapay. Wet bread. Pero mostly dito, tinatanim nila ito kasi para sa kambing, sa tupa, sa sheep talaga, tsaka sa baka, yung ano, kinukuhanan ng gatas. Pati rin yung sheep. So, very productive talaga sila sa gatas. Dito sa Cyprus. Gatas ng tupa, gatas ng baka. Yan ang isa rin na ano nila, farming nila. Ang laki ng makukuha nila ba. Grabe na production ng ng gatas Ang ganda. Kaya sa cheese lang sus dami. Sa flour may sariling sila product. Tapos gatas puro cheese. Ginagawa nilang cheese ang dami. Kaya mura-mura ang cheese dito pero pagdating na sa ibang bansa yung cheese nila, yung Cyprus cheese sobrang mahal. Kasi ang pinaka-healthy yogurt ganun din. Ang pinaka-healthy na yogurt at saka cheese fresh na from Cyprus. Tapos pagdating sa ibang bansa, yan sobrang mahal na. Sa Canada, ang mahal-mahal ng Cyprus cheese. Kasi healthy. Kaya dito nasasawa kami sa cheese, sa yogurt. Pero ang pinaka-healthy na pagkain ng Cypriot ay yogurt. Ang yogurt nila, in fairness, sobrang pero iba-ibang klase. Meron din fruit yogurt. Tapos meron din potato yogurt. Tapos yung pure milk na yogurt. Yan ang pinaka-healthy kasi maasim-asim. Kaya yung iba kapag kumakain yan, nilalagyan ng honey. Pero yung mostly kinakain nila yan, ilalagay sa salad, sa prutas, tapos sa mashed potato, yogurt ang nilalagay nila, ang sarap. Maganda pag may farm, no? Mabubuhay ka talaga pag may farm kasi parang alternative ng hindi na kailangan ng mga food supply. Hindi na kailangan bibili kung meron ng sariling tanim. O, di ba?